Yung iba po ay natatakot dahil ho, kapag hindi daw sila nagbigay, baka tanggalin po sila sa listahan na nagpipensyon sa DSWD. Sabi ko po sa kanila, yung BASCA, kung sino man yan, Federation President man yan, na Poncio Pilato, hindi po yan connected sa DSWD. Ang pagtatanggal ng senior citizens ay may mga grounds. May grounds. Pero kung wala pong valid reasons or grounds, hindi ka po matatanggal sa pagiging pensioner po ninyo sa senior. Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyu, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Kaunti pa lang yung ating mga magpipi-out sa senior citizens. Yan, nakikita po niyo sa aking background. At napaka maliit pa ng populasyon po, mga kabalitaan. At may mga pumapasok na rin, paunti-unti, para sa kanilang payout sa pension ngayong araw ng, ngayon, Martes, August 19, 2025. May nalaman ko po, Manoy Alex, taga-Christy Ray po ito, na kakaltasan po kayo ng 400 pesos para po sa pabingo ng inyo pong pag-payout ng senior citizens ngayong araw ng Martes, August 19, 2025. Ano po masasabi mo? Alam mo po yun? Ang masasabi ko sa nagan, at ang kaipuhan man ng mga senior citizen, tapang bakal sa bulong, ibabawas pa yung pabinggo-binggong yan. Ano man na makukuha namin yan saan, mga gurang. Kulang pa nga ni pambakal sa bulong. Gini po, tulong bulan bago kami magkubra. Kung militar ko sila negosyo pa bingo, pinakukubra na kami ngayon. Ang bingo po. Dapat September pa kami magkubra. Ngayon po, mayroon tayong i-interviewer na isang senior citizen na galing po sa Niño Jesus. Manay, good morning po. Good morning. Ano po masasabi mo? Alam mo po ba na ang may kakaltasan ngayon na 400 pesos? Alam ko na may kakaltasan daw. Ngayon, sabi ko, hindi ako magpapakaltas. Gawa nang ibibigay ko na ng gamot para 3,000. Opo. Ewan ko kung ano ang masasabi dito ngayon. Para saan daw po yung 400 pesos na kaltas? Pag ano raw sa kuwan, sa bingo raw po. Sa bingo? Magbibingo. Ano pong pangalan mo, Manay? Janet, Dr. Enriquez. Maraming salamat po. Salamat po sa mga delete sa pagkakaltas. Ikaw po, Manay, gusto kang magbigay ng info. Alam mo po yung kinakaltas ngayon na kakaltasan daw na 400. Sa bingo ko nung. Sa bingo. Ikaw po, ipapayag, nakakaltasan ka po. Maluwi na nga na pagsulong ka. Maluya na. Tapos, Arap ba ya?
Yung 400 pesos para lang dapat yan sa gamot mo. Sa gamot. Supposedly. Yan po ay nasa sa ating batas. Yan po sa Senior Citizens Act natin. Ano po pangalan mo, Manoy? Inyo. Inyo? Taduran, Tadiyo. Opo. Sino po ang nag-inisyatibo niyan para kaltasan po kayo? Kuha. Si Ma'am, Yung DSWD o yung presidente po niyo sa federation? Presidente. Sa OSCA? Yung federation, Oo. babae po yun? Si Ma'am, Ma'am, wala po siyang karapatan. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan na kaltasan po kayo? ako, Sa pagkakaalam po ninyo. ako magkunumako ko. Nandito po ang isang taga San Rafael, Iriga City, si Manoy Moody. Nandito po siya para mag-payout dito po sa San Ramon, Iriga City. At mayroon po kayong nabalitaan na kakaltasan kayo ng 400 pesos? Wala. Yung Ninyo Jesus, mayroon daw eh. Para po sa pabingo. Pabingo. Oo. Mayroon? Pabingo. 400. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabalitaan, saan mang sulok ng mundo. Nandito naman po tayo sa isang edisyon ng ating programa, ang ating editorial ngayong umaga ng Martes, August 19, 2025. Ang ating tema po sa araw na ito ay ang ating patungkol po sa ating senior citizens. Ito po ay ang ating senior citizens pension, kinaltasan ng 300 pesos. Ito po ang ating hihimayin sa umagang ito. Ito po ba'y legal? Nakaltasan po sila. Sino po ang may promotor or inisyatibo para kaltasan po ang ating mga senior citizen? Sino po ang nagbigay sa kanila ng karapatan para kaltasan ang mga senior citizen? Ito po bang pagkakaltas na ito ay alinsunod sa ating batas para po sa senior citizen? Lahat pong yan na ating pong mga agam-agam, katanungan ay ating sasagutin sa ating programang Ihampalos po. Ito lamang po sa ating IMC video editorial ngayong araw ng Martes. Nagkaroon po ng payout ang ating mga senior citizens dito po sa Upper Barangay Unit ng ating syudad, dito po sa Iriga City. Napukaw po ang atensyon ng inyong pong lingkod dahil may mga report po sa akin na nakarating na sila po ay kakaltasan ng 300 pesos para po sa pabingo. I stand corrected po ng mga interview sa mga senior citizens natin na sinabi ko po doon ay 400 pesos. But the actual amount is 300 pesos po, mga kabalitaan. Mga kabalitaan, ayon po sa ating mga na-interview ng mga senior citizens, lahat po sa kanila ay ayaw. Yung iba, hindi alam kung kakaltasan sila o hindi. Para saan yung pagkakaltas? Hindi po nila alam yon. Bakit hindi po nila alam? Ibig sabihin, wala pong proper dissemination ng information po sa kanila. Ang sabi po ng nakausap pong BASCA President, yan po ay hindi po mandatory, voluntary po. Ang tanong po natin, kahit ano pong naturalisa ng deduction na yan po ba ay alinsunod sa ating batas? Whether it is voluntary or mandatory in nature. Still, in my opinion, mga kabalitaan, that is against the law. Dahil ibinigay po yan para sa ating mga senior citizens at nakapalamanan po sa ating batas yung dapat lang paggastasan
ng ating mga senior citizens sa kanilang mga pensyon. Limitado po. At wala po dyan napapaloob po, napapalaman sa ating batas na para po sa mga kapritsyo ng iilan ng mga high official ng kanilang hanay sa senior citizens. Dito po sa Iriga City. Bigyan ko po kayo ng papyaw tungkol po sa batas para po sa senior citizen. Noong 2010 po, nagkaroon po ang Kongreso ng isang batas. Ito po yung ating batas na Republic Act number 9994, Expanded Senior Citizens Act. Ito po yung nagbigay ng mga senior citizens natin ng 500 pesos. But eventually, later on, nagkaroon po ng amendment nitong batas. Inamindahan po ang batas na ito ng ating Republic Act 11916, yung ating Social Pension for Indigent Senior Citizens Act of 2022. Enacted po yan ng Congress noong 2022 but implemented in 2024. Isang taon pa lang nakalilipas po, kaya po nagpipensyon na po ang ating mga senior citizen ng 1,000 pesos because of this law. Ngayon po, ayon po sa batas na ito, mayroon lamang pong limitasyon. Kapag ibinigay po sa inyo yung pera, nasasad po sa batas na ito ang mga objectives ng naturang pensyon. Tunghayan po natin kung mayroon po dyan para po sa pabingo, para po sa mga kapritsyo ng iilan na mga high official diyan po sa senior citizen. Ang pinaka-objective ng batas pong ito is to provide financial assistance to eligible indigent senior citizens sa ating bansa. Makapagbigay ng pinansyal na tulong sa ating mga karapat-dapat na mahirap na senior citizens sa ating bansa. Iyan ang pinaka-obhito ng batas na ito. Bakit nagkaroon po ng financial assistance ang ating mga senior citizen? Isa po dyan ang to improve their well-being by supplementing daily living. Ibig sabihin po, para ma-improve o maibsan o magkaroon lamang ng bahagyang kaginhawahan ang kanilang pagkatao, buhay sa kanilang pangangailangan araw-araw. Pangdalawa, para po sa kanilang medical expenses. Yung 1,000 po, para po yan sa medical expenses ng ating mga senior citizen. Pangtatlo, alleviating hunger. Maibsan yung nadaramang kagutuman po nila. Dahil po ang ibang mga senior citizens natin po ay napapabayaan ng kanilang mga pamilya dahil mayroon na rin po silang mga kani-kanilang mga pamilya. Pang-apat, yung pinaka-last, protect them from deprivation. Protektahan po sila ang ating mga senior citizens para po sa kawalan. Kawalan ng ano? Kawalan ng hanap buhay. Wala na po silang financial na makukunan dahil wala na po silang trabaho. Kawalan ng pagkain. Kawalan ng tamang suporta sa gamot. Yan po, wala po dito nasasaad dito sa ating batas na ito
ang inyo pong ilang mga bahagi ng inyo pong pinipensyon ay mapapunta sa raffle tickets o pabingo. Yan po ay illegal sa aking pananaw. Sapagat wala po yan napapaloob sa ating batas. Hindi po dyan importante yung pabingo na yan. Well, in fact, yung ating mga kababayan ng mga senior citizens dito po sa Iriga, hindi na makakita ng malinaw. Paano po makikita yung numero dyan sa bingo na yan kung wala naman maaninag? Sasama siya ng relative or kamag-anak o ano pa man, yung anak niya, para lamang sa pabingo na yan. Yung iba dyan hindi na nakakarinig. Halimbawa, ito, bola, number 1, hindi na marinig eh. Sino bang Judas Barabas ang nakagawa ng kaisipan na ito? Ito ba ay fundraising? Ito ba ay negosyo? Sino man si Judas Barabas dyan sa likod nito na inisyatibong napakaganda? Maling-mali yung inisyatibo po ninyo. Imbes yung 300 pesos para po sa pabingo ay mapunta na sa medical expenses nitong mga matatanda. Lalo na kapag ikaw po ay may asawa, buhay pa. Nagsisenyor din, di 600 pesos yung kaltas. Malaking bagay po yan sa mga senior citizens, lalo na wala na silang source of income. Ngayon, napapunta lamang sa mga kapritsyo nito. Yung panalunan daw, 10,000 out of 300 pesos. Napakarami po ng senior citizens dito po sa City of Iriga. In fact, we have 36 barangays here. Hamak that, 300 pesos. Kwentahin natin. Sa 40 persons na lang, senior citizens, sa kada barangay, sa 36, mayroon na po tayo more or less kalahating milyong piso na malilikom nila. Kahit iyan po ay voluntary lamang. Yung iba po ay natatakot dahil kapag hindi daw sila nagbigay, baka tanggalin po sila sa listahan na nagpipensyon sa DSWD. Sabi ko po sa kanila, yung BASCA, o sino man yan, Federation President man yan, na Poncio Pilato, hindi po yan connected sa DSWD. Ang pagtatanggal ng senior citizens ay mayroon mga grounds. May grounds. Pero kung wala pong valid reasons or grounds, hindi ka po matatanggal sa pagiging pensioner po ninyo sa senior. Yang mga Federation President o sino mang Poncio Pilato ay hindi po connected sa DSWD or CSWD. Iba po yan. Ang CSWD, City Social Welfare and Development. Yan po ay gawa lamang ng ordinansa sa syudad. Ngunit, mas mataas po dyan ang ginawang batas ng Kongreso. Yan po ang DSWD. Yang CSWD ay gawa lamang sa City Hall. Ordinance ang gumawa po niyan. Kaya mas mataas pa rin ang DSWD. Ito pong pagkakaltas nito. Ako po'y nananawagan sa ating regional director ng ating DSWD. Si Ma'am Norma is Laurio. Ma'am, pakitingnan po ito. Alam ko po, hindi po ninyo alam ito sa regional office ng DSWD. Ang alam lamang po, CSWD nandoon po sa area, sa venue ng payout, yung mga CSWD na wala naman alam sa batas. Sana, nung nag-announce yung kalbong iyon na matanda, in due respect po sa iyo, kalbong matanda, sana sinabihan ninyo, ay yan, may maling inisyatibo, tigil po ninyo yan, dahil yan po ay illegal. Hindi po nila nagawa. Kasabot ba sila sa kaltasan na yan? Sa kaltasan na yan, kasabot sila. Kung ganon. Pero kung mayroon DSWD doon,
na galing sa regional office rather, makukurik po yun na maling mga inisyatibo. Nasaan? Nasaan? Ha? Kung mayroon man doon, DSWD, ay wala rin alam sa batas tungkol po sa senior citizens natin. Malinaw po na ang pira na para lamang sa pension sa ating mga matatanda ay para yan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, pagkain, at gamot. Yan ang pinaka-importante. Hindi po dyan kasama yung pabinggo na yan dahil yan po ay kapritso lamang ng iilan na matataas na opisyal ng senior citizens dito po sa Iriga City. Nananawagan din po ako kay Mayor Rex Oliva. Sana pakitingnan po ito. I-recheck po ninyo, Mayor, kung ito po ay tamang ginagawa dito po sa ating mga senior citizens. Bilang mambayan, dapat baging vigilant tayo sa mga ganitong mga financial assistance ng ating pamahalaan. Iyan po ang ating social na responsibility sa ating pamahalaan. At least, nagkaroon po tayo ng pakialam sa ating bayan. Ikaw, matandang kalbo, in due respect sa iyo, dahil matanda ka po sa akin, tatanungin ko po kayo, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para i-deduct ang 300 pesos sa ating mga senior citizens pensioners? Sino? Mayroon bang legal basis niyan? Mayroon bang memo from the regional director ng DSWD? Wala. Kung wala, tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Wala kang legal basis kung aanuin mo yan. Mayroon ba kayong resolution? Kung ano man organisasyon ninyo within the senior citizens group, federation man yan. Kung may federation, ilatag po ninyo yung resolution pertaining to that activity. Yung pabinggo po ninyo. Dahil sa resolution, nandyan po yung objectives niyan. Saan po yan mapupunta? Kung fundraising, bakit magpa-fundraising, ha? Ang senior citizen. Yan po ay pensyon. Pensyon po yan. Hindi po yan isang lehitimong grupo. Hindi po yan association, kooperatiba. Para po magkaroon ng pondo-pondo po. Kung sino ka mang kalbong panot, in due respect sa iyo, wala ka pong karapatan na magtanggal ng mga pensioners natin. Sino ka ba sa akala mo? Empleyado ka ba ng DSWD? Wala. Hindi ka naman empleyado. Dahil kung empleyado ka, hindi ganon ang gagawin mo. Mag-aasa ka kung sino. Sabihin mo pa, kung hindi kayo magbibigay, nakalista naman kayo. Huwag ganyan. Wala dapat takutan dyan sa mga senior citizens natin. Siguro po, nabigyan na natin ng justice ang ating issue ngayong araw ng Martes. Mga kabalitaan, sa palagyan ko pong sinasabi sa inyo, at lagi-lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin. Ang tama ay maging mali at ang mali ay maging tama. Magandang umaga po sa inyong lahat sa muli.